Magandang araw po sa inyo lahat at muli po ang pagpapatuloy ng kwento ni Takeru. Hi po sa mga solid listener ng YouTube channel ni Kuya E at sa iyo rin po Kuya E. Kuya E, may mga reliyosong tao pero mas mael sila sa mga hindi reliyosong tao na tuwing linggo lagi nagsisimba o kahit anong okasyon sa simbahan nandun sila o masasabi mo na taong simbahan sila. Karugtong ito sa istorya ko at ni Akira. Minsan may tinuturing ang pamilya mo na parang kamag-anak mo na sila pero alam mo na kapitbahay mo lang silang talaga. Dahil simula pa lang Kuya E, tinuring ng pamilya ko ang pamilya nila Kuya Akira at Kuya Kenta na parang kulang na lang sa dugo para masasabi mong kamag-anak mo sila na tunay. Lalo na sa pamilya ni Kenta. By the way Kuya E, sa mga listeners si Kuya E, hindi ba kayo napapa-throwback o parang bumabalik na kayo sa childhood nyo kapag nasasabi ni Kuya E ang mga pangalan na ginamit sa story ko? Wala ba kayong naalala sa pangalan na ito? Kasi parang kulang na lang ipasok ko si Haruka at si Momoko para kumpleto na sila bilang masked man. Kuya E, wala pa ako o kaming dalawa ni Kenta sa mundo. Malapit talaga ang pamilya namin sa isa't isa. Lalo na nang nakapag-aral na ako ng elementarya at naging regular student na ako sa elementary sa school namin. Kung saan naging school service ko ang tatay ni Kenta na gamit ang tricycle na binabounderehan lang ng kanyang tatay. At sa tuwing linggo naman ay laging nasa simbahan sila ng buong pamilya nila kasi parang may katungkulan na ang tatay at nanay niya. Kuya E, kasama sa pagkabata ko ang mga hinahawakan ng mga matatandang lalaki na pabiro ang mga Paps Fernandez ng mga batang lalaki at sasabihin nila kapag nahawakan nila ito, tumigas na ba to, tumitigas na ba to, malaki na ba to, para tuliin na ito. At maglalabas ng pantuli kunwari kung saan tatakbo kaming bata pauwi ng bahay para magtago nga kami o magsusumbong kami sa magulang na tutuliin kami ni mang ganito o mang ganyan. Tapos tatawa yung mga magulang namin o tatakutin kami ng magulang namin ito. Kaya nasanay na ako sa ganong biro. Pero nang minsang biruin ako ni Kenta na hawakan niya ang Paps Fernandez ko. Hinawakan nga niya ito pero may kasamang lapirot dito sa aking Paps. Kung saan naamura ko siya ng malakas habang tumawa lang naman siya sa akin habang paglabas siya ng bahay nila dahil palabas siya ng bahay nila dahil naman nasa pinto ako nila. Kaya nasanay na rin ako na biruin si Kenta ng ganong pabiro niya sa akin. Pero nang minsang habang wala yung mga magulang niya at kapatid niya dahil nagsimba mga ito, ngunit hindi sumama si Kenta sa pagsisimba dahil marami siyang homework at project na ginagawa dahil nasa first year high school siya noon at edad pala ni Kenta yun, nasa 13 years old na. Kaya nang matapos siya sa assignment at project, mag-isa lang siya sa bahay nila. Oh, ikaw talaga Takeru ah. Nga, iniwanan nga siya, di natural mag-isa nga siya sa bahay nila, no? Ang bahay Kuya E nila ay taas lang kaya makikita mo ang mga tao sa baba nila kapag sumisilip sila sa bintana nila. Kaya niya ako tinawag dahil nasa pinto lang ako nakikinood sa bahay nila Akira. Kaya sabi niya sa akin, tara dito sa taas namin, dito ka na lang manood sa amin. Sabi ko sa kanya, ipaalam ako sa tatay ko. Kaya sabi niya, sige. Pagbaba niya, ipapaalam niya ako sa tatay ko. Agad naman niya akong ginabayan sa pag-akyat ng bahay nila. At nang nandun na kami sa taas ng bahay nila, nanood ako ng seryoso. Yung walang usap o walang ingay ka na maririnig sa aming dalawa. Dahil nga maganda yung palabas sa TV nila Kuya E. Habang nakaupo si Kenta sa monoblock, yung walang sandala na nilagay niya sa tapat ng bintana nila, ako naman nakaupo sa labag nila sa tapat din ng bintana nila. Kaya nakikita niya ang mga tao sa baba ng bahay nila. Subalit nang nagtagal sa panonood namin at walang taong umaakyat sa kanila maliban sa kanyang pamilya,
kasama din nila ang mga tito niya at lola niya sa bahay nila, kung saan sa baba sila nakatira. Sa baba nakatira ang mga ito, pero sama-sama sila sa pagkain. Kaya nang nakatiyak na si Kenta na walang aakyat sa bahay nila, nagulat ako sa nakita ko. Nilabas niya si Pops Fernandez niya dahil kanina pa rin siya nagkakamot sa harap niya. Tapos nung nilabas niya ni Kenta ang Pops Fernandez niya, tinanong niya ako kung pwede ba kamutin ang Pops Fernandez niya. Kung nakasalute ito ng todo o nakatayo ito ng todo at mamula-mula ang face ni Pops Fernandez niya. Pero ang sagot ko naman ay wala bang aakyat, baka mahuli tayo. Ang sagot namin ni Kenta ay wala nga. Saka nakabantay ako sa bintana kaya alam ko kung may aakyat nga, 'di ba? Pero naging tugon ko ulit sa kanya. Ayaw ko nga, 'di ba, at baka mahuli tayo. Pero bigla niyang kinuha ang isa kong kamay para tulungan ko raw sa pagkakamot ng Pops. Makati na kakamot ha. At nang nakuha niya yung kamay ko, binuksan niya ang palad ko at nilagay niya ito kay Pops Fernandez niya. Tapos sinunod niya ang isang kamay niya sa kamay ko at siya yung nagdrive ng mabagal hanggang bumilis ito ng todo sa pagdadrive po kay Pops Fernandez niya. Habang kamay ko sa ilalim ng kamay at nang naramdaman na ni Kenta nang malapit na siya na sumabog. Sabi sa akin ay huwag mong bitawan ang Pops Fernandez ko hanggang sumabog na ang bulkan, kung saan naglabas na maraming lava. Kung saan ito nagpunta. Ang lava nasa dingding nila, sa katawan niya, sa kamay ko at sa kamay niya. Ang daming nilandingan ha. Nakailang ba to, Takeru? Kaya ang mabilis naming tumayo sa pagkakaupo nang matapos na kami, nagpunas ng pader ng bintana nila sa plywood. Sa plywood lang to sa katawan niya at kamay niya. Pinunasan din niya ang kamay ko habang nagsasalita siya sa akin. Huwag daw ako maingay kahit at ako naman ay tumango na lang. Ibig sabihin ay okay. Nang matapos nagpatuloy lang kami nang matapos ang nahanap na yan. Nagpatuloy lang kami sa panonood ng TV nila na waring walang nangyari hanggang makauwi na ang pamilya niya galing sa pagsisimba at ibaba na niya ako. Nagsalita ulit siya ng masaya ba ang laro natin? Ang tugon ko naman sa kanya ay tawa. It means yes, pero sinabi naman niya sa akin, may alam pa ako na laro na masaya nating dalawa. Ang sabi ni Kenta sa akin, to be continued. By the way, maraming salamat sa mga nag-comment sa part 3 ng kwento. Good or bad comments yan, good for me because talagang ganyan ang buhay ng tao. Sabi nga sa Bible, Romans 12:10, love one another warmly as Christian brothers and sisters and be eager to show respect for one another. Kaya masasabi ko lang sa inyo, God loves you always, whether bakla, tomboy at iba pa. Hanggang sa muli, Takeru. Okay, hintayin po muli natin ang kwento ni Takeru. Ayun, medyo totoo lang medyo naman. Ang maganda yung kwento ni Takeru. Kaya lang di ko alam, para siyang nagmamadali ba magkwento, kaya hindi niya na masyado na may mga minsan mga nauulit-ulit, o halimbawa yung sa umalis ang tatay niya, nag-iisa lang siya sa bahay, tapos nag-iisa nga lang siya sa bahay. So, oo nga, obvious nga, di ba, na nag-iisa sa bahay. Pero, nagiging maayos na nito mga sumusunod na sulat mo, no? Siguro konting na lang masasanay ka rin magkwento. Pero maraming salamat sa iyong effort na magbahagi ng iyong kwento dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.